mga video ng 8 taong gulang na si Jaira, parang hindi siya nauubusan ng sigla. Updated sa TikTok trends, games sa lip sync, mga filter, puzzle games, at kung ano-anong dance cover. Mahulam lang siya sa kong cellphone, mag-TikTok, maura. Pangarap niya, dancer siya, siguro siya sayaw, TikTok. Mulag na maguna siya siyang igagaw. Dito na sila mag-TikTok, maghulog siya dito wifi. Pero nitong nakaraang linggo, ang batang halos hindi mapirme sa kakasayaw, biglang nawalan ng lakas. Bye po! Sumakit ang kanyang ulo, inapoy ng lagnat, at sumuka pa di umano ng dugo. Hindi nagtagal si Jaira, binawian ng buhay. Sakitit kay sa mga ma'am. Dalira kay siya nawala sa mga. Wala raw dating iniindang sakit ang bata. Pero nang umuwi siya mula sa eskwelahan, nito lang nakaraang linggo, umiiyak daw ito na sinabi sa kanyang ina na sinaktan siya ng kanyang kaklase. Kuha siyang ipangutanan. Yanong naghilak siya. Ang iyang gisulti is sumbag iyang ulo siyang classmate. Based sa info, hinampas ng notebook si Jaira ng classmate niya na lalaki. Ang inakalang simpleng away bata, paanong humantong sa kamatayan? Ito nga rin ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw? Bye po! Nakaburol ngayon ang mga labi ni Jaira sa bahay ng kanyang ama sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Kwento ng kanyang ina na si Aramina, hapon nitong July 17, umiiyak daw na umuwi si Jaira galing sa eskwela. Kuha siyang ipangutanan. Yanong naghilak siya. Ang iyang gisulti is sumbag iyang ulo siyang classmate. Ang gisulti po ni teacher sa kuha sa chat 10 times nga gihapak si Jaira sa notebook. Kuha lang jud daw, isa lang jud daw ka bata. Kinagabihan, si Jaira sumama na ang pakiramdam. Pakaon sa siya siyang papa. Wala siya nauman pa og kaon. Iyang nagsuka siya. Sabi niya itong mangilot, may kuwan pa daw siya. Ang moto, painom na mo siya tambal every 4 hours. Pagmatan niya mga 8. Dili na iyang kinanaan, ma'am. Dili na mabot ka ng isa ka kutsara. Wala siya gasulti sa mga ma'am nga. Masakit akong kuwan, masakit. Wala yun siya gasultian na sa mga ma'am. Dahil hindi raw talaga bumubuti ang kondisyon ni Jaira, madaling araw nitong July 21 o 4 na araw matapos na may indahin si Jaira sa katawan, isinugod na nila ito sa ospital. Abot na mo lagi sa ospital, mo na to ang kuwan. Wala siya manid iyang kuwan, ma'am. Di siya masakitan. Dinaistoryahan siya siyang papa, ma'am. Nga ate, dili na siya mo response. Dili na siya mo tingog siyang papa, ma'am. Laking gulat na lang daw nila nung si Jaira sumuka ng dugo. Kahit na nanghihina na raw si Jaira nung mga oras na yon, nagawa pa rin niyang makapagsalita. Sana punta. Tingog niya sa pa. I love you. Yung pa I love you to. Kuan diya kay muli pa ta. Lipay kami kay nakadungog mi siyang tingog ba kay. Pero pasado 1:00 ng hapon, si Jaira tuluyan ng binawian ng buhay. Dili jud na mo madawat, ma'am. Yung si Jaira wala na jud sa mga. Kalitra jud kayo. Ang pangitabo. Nganong si Jaira pa man. Ma'am, tamo ang only girl. Sakit lang jud sa mga, ma'am. Kasi pag magbakasyon dito, kahalik yan. Hug, sabay I love you. Ngayon, paano na sabi na I love you? Mag-hug. Nasa kabaon na. Sweet, manggod kay na siya nga bata, ma'am. Wala jud siya ning absent, ma'am. Pagdako jud niya, ma'am, mag-teacher jud daw siya, ma'am. May initial po na release na medical records or findings. Initially po na entitled as referral letter
Ang nakasaad po doon is brain failure and traumatic brain injury secondary to alleged assault. Nakipag-coordinate na po kami sa management ng hospital. Hindi po sila magbibigay ng statement. Habang nire-review pa ng legal team nila itong situation, nag-away daw sila ni itong batang lalaki. As per the statement po ng batang lalaki, he stated na 10 beses siya daw na hampas ng notebook sa ulo itong batang babae. Dinescribe sa amin as yung common lang po nila na notebook ng mga estudyante. Itong soft cover, tapos yung manipis lang nila ng mga notebook. Kahit magaan lang yung notebook na yon, kung tinama ng sunod-sunod, yes, it may definitely cause brain injury. Dahil kahit akala natin matigas ang bungo ng tao, yung brain napakalambot nun. Kahit na anong pagkauntog sa ulo, kahit mahina lang yan, should always be treated as an emergency. Possible na jud ma'am nga murag basin mauto ang hinungdan nga nagsakit iyang ulo. Pero wala gud ko sa inyo nga gi-blame po nako ang ginikanan sa bata. Wala man po kay ato lang kay basin dula bata lang. Sa ngayon po, hinihintay na talaga namin yung result na CT scan and the ultrasound ng batang babae. Wala pa po talagang confirmation as to what caused the death of the child po. As of now, ayaw namin magbigay ng premature po na conclusion kasi wala naman po tayong napapatunayan pa based sa ating mga nakalap na mga ebidensya. Idinulog ni Aramina sa pamunuan ng eskwelahan ang sinapit ng kanyang anak. At nitong July 22, isang araw matapos mamatay si Jaira, nakausap at nakaharap ni Aramina ang pamilya ng batang di umano na nakit sa kanya. Ang sa kwan siyang pamilya butan jud daw nga bata. Kay naguna-una daw si Jaira niya ginaingnan po daw siya ni Jaira bayot. Malungkot ang paralan dahil dyan. Mabigat din sa amin na nangyari yan. Nag-meeting kami sa Child Protection Committee. Doon yun yung mga polis. Doon po din nasimulan yung investigation. Hindi to yung 3 bata ang sumuntok. Sana hindi lang basta-basta mag-comment na wala pang tunay na prueba. Sinubukan ng aming team na hinga ng komento ang teacher ni Jaira pero tumanggi siya. Akala ng teacher na kunti lang na bagay kasi wala man din siyang narinig. Parang akala niya maliit lang na bagay. Sa tingin ko, wala namang kapabayaan na nangyari. Bahala ng investigasyon. Yes, nagtuturo pa rin. Sa ngayon, hintayin pa namin ang part ng DepEd kung ano talaga ang posibleng gagawin. Habang ang kaklase naman ni Jaira na di umano humampas sa kanya, binisita raw ng City Social Welfare and Development Office ng Davao. Sa ngayon, module lang muna sa kanya. Kawawa yung bata na magpunta sa school, baka anong sasabihin ng mga iba, may marinig siya. Maaring ang mga batang ito ay walang gabay, walang disiplina sa bahay, mayroong epekto sa mga kabataan ang kanilang mga pinapanood. But of course, we have to remember na ang kanilang mga magulang ang primary shapers ng kanilang behavior. Importante no, na maturuan yung batang ng hampas na tanggapin ang responsibilidad dahil mayroon talagang consequences ang bawat action. Nakaharap ng aming team ang pamilya ng batang di umano na nakit kay Jaira pero tumanggi silang magpa-interview. Kung ang bata po ay edad 15 anyos pababa, wala pong criminal liability doon. Ibig sabihin, walang pagkakakulong. Ngunit, yung batang pong yun ay pwede pong sumailalim sa tinatawag nating intervention program, parang rehabilitation po, no? Para makorek yung behavior ng bata. Yung magulang ng bata o kung sino man na nag-exercise ang parental authority ay pwede pa rin civilly liable. Kailangan po nilang magbayad ng mga danyos sa pamilya na naiwan ng biktima. Maaari po ito in the form of monetary compensation. May liability din po sa schools, no? Kung meron pong injury or death na nangyari sa ating mga estudyante. Ang tanong ngayon, may plano kaya si Aramina na magsampa ng reklamo o kaso laban sa nanakit sa kanyang anak at sa pamunuan ng eskwelahan? Samuan lang jud ng desisyon ma'am. Awiyahang kwan jud ma'am ko siyang pagkamatay. Mo lang jud namong paabot ma'am para mahuman na jud. Wala mo ko gisisi kay mga bata lang. Wala man ta mo gikuan. Ang amo lang nga kung na mo matabang sa mua. Kay wala man jud mi. DepEd is ensuring that appropriate child protection and administrative processes are carried out in accordance with the law while upholding due process and the rights of all children involved. We respectfully ask the public to allow the investigation to proceed and await the official findings. We also urge everyone to refrain from speculation or sharing unverified information that may cause further pain to the bereaved family, the children involved, and the school community.
Nitong nakaraang mga buwan, nakababahala ang sunod-sunod na mga insidente ng pananakit o karahasan na nangyari sa loob mismo ng mga eskwelahan. Una-una lang rito, yung pagpapalakas natin doon sa seguridad ng ating mga paaralan. Just recently, we already received yung approved 10,000 items natin for school counselors. We are planning na maglagay ng mga CCTV sa mga classroom for documentation purposes at saka para malaman ng mga bata na kailangan talaga na careful sila. Samantala, nitong Biyernes, dumalaw ang faculty ng Lapu-Lapu Elementary School sa burol ni Jaira. Nagbigay sila ng grocery, bulaklak at pinansyal na tulong sa pamilya. Ang mga kaklase ni Jaira may ipinaabot naman na liham. Balik na si Jaira, Lord. Jaira, balik na, Jaira. Please. Thank you, Lord. Thank you, Jaira. God bless you. Dear Jaira, salamat sa imong kamaayog sa imong pagpalik. Nga sa mo. Dili na ako malimtan ng imong kalipay. Karon na ka sa langit. Mingaw na ko sa imo. Sayang, no? Pangarap ba yan imong mag-teacher? Kaso na naka sa langit. Inumdumi, we always love you. Amping da sa kalangitan, ha? Tandaan na, pag-abot nimo sa langit, mag-bless ka kay God. Nak, agad kayo nagmakasi mo ng mga classmate nagatag message. Maayo dyan kay ka nga pagkabata. Padayon na lang sa paglakawate. Mingawon dyan mi sa mo. Love kay ka na mo. Maliban sa ating mga tahanan, sa eskwelahan hinuhubog ang kabutihang asal ng ating mga kabataan. Dito, tinuturuan din sila tungkol sa kahalagahan ng respeto at pakikipagkapwa-tao na mali ang pananakit o anumang uri ng karahasan. Bye po!